beloved Boss Mike Cervera. Eto hong si Sara Duterte, walang yaho ito mga kababayan eh. Eto una hong nabalita ay eto. Uli ng Commission on Audit ang milyong-milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President. Pinasasauli ng Commission on Audit ang milyong-milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President. Hindi raw pinasasauli ng Commission on Audit ang milyong-milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President. Hindi raw kasi nito na ipaliwanag kung tama ba ang paggamit sa naturang pondo. Tingin ng ilang kongresista, mabigat yang ebidensya para ipa-impeach ang vice. Alakaw mga kababayan! Hindi ko sinasadya, oy. Baka akala nyo sinasadya ko, natataon, nasisingit lang. Kanina nga eh. Ito naman kasi si Top Gun, inaabante pa si Martin eh. Pwede nyo namang iabante na si Martin Romualdez ay mabuting tao, matalungin, at talagang mababait sa mga vlogger, lalo na yung mga nagtatanggol. Okay yun. Pero kung bibirahin nyo ako ng pag-abante nyo kay Martin, hindi ako papayag nun. Talagang yayariin ko kayo. Diba? Bibigyan natin nyo, abante nyo, matulungin si Martin, gumawa ng maraming batas para mapakinabangan ng sambayan ng Pilipino, ganon, diba? Pero kung iaabante nyo si Martin, tapos binibiran nyo ako ng kung ano-ano. Wala. Talagang papatol ako. Ngayon, eto si Sara Duterte, kita nyo. Mga kababayan ko. Kita nyo, Sara Duterte. Imbis na isoli itong hinihingi na ibalik ni Sara Duterte yung pong kwarta na hindi niya maipaliwanag kung paano niya ginasta. Mga kababayan, ang ginawa binalikan? Binanatan ho, mga kababayan. Oo, eto yan. VP Sara Duterte na nilabag ng COA ang kanilang due process nang ipasauli nito ang milyon-milyong pisong confidential fund ng bise. Kita nyo? Nakita nyo mga kababayan ko? Biktima na ngayon ng COA si Sara Duterte. Dahil hindi pumabor yung pong desisyon ng COA na ipabalik yung mga kwarta, pera, na ninakaw niya, ngayon masama na hindi na raw po, wala na daw due process para sa kanya. Pinipersonal na raw siya. Grabe, no? Ang tindi ni Sara, no? Sara, ibalik mo yung pera namin, hayop ka. Diba? Dapat to si Sara, alam nyo, tinatali doon sa harap ni Jose Rizal sa Luneta. Bakit? Ang tingin naman ng ilang kongresista, matibay na ebidensya ang notice of disallowance para ma-impeach si VP Sara. Nasa frontline balitang yan si Mario Enriquez. Sarap. 73.287 million pesos na confidential funds. Ganyan kalaki ang pinasasauli ng Commission on Audit o COA sa Office of the Vice President sa inilabas na Notice of Disallowance. Mula yan sa 125 million. Grabe mga kababayan, no? Mula sa 125 million na naubos lang nang wala pang isang araw, itong 73.287 million pinasusoli po ng COA. I-round off nyo na 73.3 million pinasasauli ng COA. Pera natin yan. Mga kababayan, pwede nang ibigay sa atin to Diba, bond leasing, ayun na. Itali ang kamay ni Sara para di na makapagnakaw. Nako, grabe. Alam mo naman yon, para-paraan. Alam nyo, kahit itali nyo ang isang tao, kung mag-cheat yan, kahit na ikulong nyo sa kwarto, kung yan ay mangangalawete yan.
Di ba? Wala kayong magagawa. Kung lolokohin kayo niyan. Boss Mike, paano napunta doon sa panloloko ng jowa? Si Sara Duterte pinag-uusapan. Si Anino naman para lang doon sa mga maraming hugot dyan. Oh. Ang daming mga hugot, oh. O, kita mo, daming nakarelate. Di ba? Ganun yun. Tandaan nyo, pag magnanakaw kahit itali nyo kamay, kahit ikulong nyo sa kwarto, magnanakaw pa rin yan. Ay, nako. Talay. Pesos na confi funds ni Vice President Sara Duterte na ginastos noong December 2022. Nako. Mabigat at napakahalaga ng desisyong ito ng COA and BAC. Nako. Hindi na pwedeng idahilan ng OVP na pending pa sa COA kung tama ba o hindi ang paggamit nila ng confidential funds noong Kita nyo? 2022. O, kita nyo? O, Sara, maliwanag na. Hindi mo na raw ikatwiran na nandoon pa, hindi pa tapos ang COA. Kita nyo yung mukha ni Sara, o, tignan nyo, magnanakaw talaga. Nagre-reklamo si Aichang, o. Sabi ni Aichang, magda2,000 na ho tayo. Ang nagla-like sa inyo 369. Please pa-like naman. Po. Thank you so much. Oy, mag-like kayo. Oh, ito na, nagagalit. Sabi, paano kung Nico, nag-asawa mo? Paano kung niloko ka ng asawa mo? Ay, ako papalitan ko agad. Dapat ganon. Ganon din sa mga magnanakaw na mga opisyal, parang si Sara. Parang tanong ni Janet Teres. Pag niloko ka ng asawa mo, palitan mo agad. Wala nang maraming kiyaw-kiyaw, wala nang maraming pagbabanta. Meron akong kakilala, babanta pa eh. May nag-text! Sabi, nag-text yung kaibigan ko, sabi, Boss Mike, pwede ba akong tumawag? Importante lang kailangan ko ng kausap. Siyempre, re-reply ako, go ahead. Nag-ring ang telepono ko. Ganire. Boss Mike, may problema ako eh. Ano yun? Ano yung problema na yan? May maitutulong ba ako? Hindi naman. Gusto ko lang talagang makausap kasi nahuli ko yung asawa ko. Naaaktuhan ko na may kasamang iba eh. Bakit ka umiiyak? Masakit, Boss Mike. Napakasakit ng nararamdaman ko. Gusto ko silang rat-ratin ng 45 eh. Sabi sa kabilang linya, tanga-tanga ka pala eh. Ganun naman ako. Tanga-tanga ka pala eh. Bakit mo papatayin yung mga hayop na yan? Diba? Hayaan mo. Huwag kang mananakit eh. Pagka pinatay mo, rinirat-rat mo ng baril yan eh. Di pinatay ka. Pinakulong ka. Mapatay mo man sila. Masaktan mo man sila. Yun na yan. Nagawa na, nangyari na. Nakipagbengbangan na sa iba yung asawa mo. Diba mga kababayan? Diba? Sa mga nanonood, tanungin natin. Masakit talaga eh. Kaya nga, ilan ba babaeng gusto mo? Ilan ba yung babaeng nawala sa iyo? Hindi kasi, Boss Mike, mahal ko. Yan lang. Kung mahal mo pala, wala na akong magagawa yan. Tarantado ka pala eh. Mahal mo pala eh. Tapos kakausapin mo ko, tatanungin mo ko. Mahal mo eh. Diba no, mga kababayan? Sabi ko naman, mga kababayan ko. Dalawa lang yan. Kung mahal mo, patawarin mo.
Oh, ganun lang. Wala nang iba. Eh, Boss Mike, nagko-comfort pa yung lalaki. Nahuli mo na. Tapos, tumakbo sa lalaki niya. Oo, Boss Mike, kaya ako nasasaktan. Putang ina, palitan mo na! Mahal ko nga ni... Putang ina. Putang ina. Ay, nako. Diba mga kababayan, hindi ka na nga mahal eh. Alam nyo mga kababayan, buti nakinig sa akin. Oo, buti nakinig sa akin. Ngayon masaya yung buhay niya. Oo, may nagpapasaya na sa kanya. Oo, ang haba ho ng kwentuhan. Pag kinentuhan ko kayo, mawawala tayo sa topic. Haba nun, magdamag kaming nag-uusap. Gusto pa niyang magpakamatay. Gustong magpakamatay eh. Sabi niya, gusto ko lang ibabangga ko tong kotse ko eh. Wait. Wag. Wait lang. Wag. Baka mamaya mabawasan ng tagapagtanggol si Martin. Ina. Kaya kayo, tandaan nyo itong sasabihin ko para parang sinabi ko na rin sa inyo yung sinabi ko sa kanya. Alam mo, ang buhay, lalaki man kayo o babae, kapag may nawala sa buhay, lalo na usaping relasyon, may kapalit. Lahat ng mga nawawala sa ating buhay, bagay, minamahal, yan hong lahat ng yan, may kapalit. Pag may nawala, sa madaling salita, may kapalit. Diba, Teresita Tan? O ano, tama ba? Pag may nawala ho, may kapalit. Ganon. Diba? Huwag niyong sasaktan, huwag kayong mananakit, huwag niyong papatayin yung tao na nagkasala sa inyo. Lagi niyong tatandaan, mga tao lang yan, na minsan hindi talaga kaya na kontrolin yung kanilang kalibugan. Maaari na minsan akala mo wala kang nagagawa, nakasalanan sa kanya kaya niya nagawa yon dahil nga sa kanyang kahinaan, lalong-lalo na't libog na libog yan. Siyempre, ipaparaos yun sa iba. Kadalasan nga mga kababayan, babae pa talaga. Di ba, no? Oo. Yun na nga Maring Joji tama ka Malay nyo naman, yung kapalit mas higit pa sa kanya. Sinabi ko rin, kaysa naman, makikipagkasundo ka sa kanya, aayusin mo yung relasyon nyo, pero hindi ka na hindi ka na magkakaroon ng kapayapaan sa iyong isipan. Wala ka ng peace of mind. Wala na. Sa tuwing mawawala sa paningin mo, lagi mo nang iisipin, baka na naman kinakangkang ng iba. O kaya, baka naman kumakangkang na naman ng iba. Di ba mga kababayan? Ganyan hoy. Oo. Kapag nagawa niya na, hindi na yan magbabago o ulit-ulit yan. Once na pinagbigyan mo, pinatawad mo, pakiramdam niya, pinatawad niya nga ako ng una, sa pangalawa pa kaya? O, di ba? Ako, mga kababayan, walang second chance. Oo, walang second chance, mga kababayan. Kapag ka hindi na tayo magkasundo, hindi nga lang magkasundo wala na, ayawan na. Di ba? Kayo mga kababayan, katwiranin ninyo. Katwiranin ninyo. Bakit? Isa lang ba ang pepe sa mundo? Bakit? Isa lang ba ang hotdog na malaki ang ulo? Sipin nyo mga kababayan ko. Ay nako, mga kababayan,
Kapag kaho nawala ang isang tao, sukdulan man ang pagmamahal nyo rito, abay, hindi ho yun nararapat at hindi dapat talaga na manatili kayo kung kayo'y niloloko na. Hindi na ho pagmamahal yan. Obsession na yan ang tawag. Magkaiba ang pagmamahal sa obsesyon. Diba, no, mga kababayan? Gayon. Alam nyo na. O, tulad nito si Sara Duterte. O, sabi ng marami, di umano, si Sara Duterte bumibengbang ng kapwa babae. O, yung asawa. Siguro, mga kababayan, formality na lang mga kababayan o casual na lang sila para sa mga nabuo nilang mga supling, kaya sila nagpapakita kunyari may buong pamilya. Pero sa mga gawain na yan, katulad din ho daw nung lalaki, di umano ay may mga najuntis na mga babae. Keso meron daw artista, meron daw assistant ng isang politiko, mga kababayan, ayaw. Diba? Ganon, mga kababayan. O, tingin nyo, si Sara, masaya ba? Tandaan nyo, mga kababayan, ito sasabihin uli. Kung nasabi ko man sa inyo na, ay uulit-ulitin ko talaga. Hindi po ang paramihan ng kwarta ang makakapagpasaya sa buhay. Hindi lang ho kwarta. Na marami. Alam nyo ho yung meron ho kayong kwarta, meron kayong sasakyan, meron kayong bahay, ibig sabihin, komportableng pamumuhay, hindi man ganun karami ang kwarta, makontento lang kayo dyan, magiging masaya na kayo. Diba? Oh, kapag tapos na. Sabi ni Maria, may pinaglalaban, pag tapos na. Akala ko naman kapag nakatapos na. Pag nakatapos na, maghugas na. Diba, no? Pag natapos na matulog ng mahimbing, maghugas ka muna. Napaka-messy nun, lagkit-lagkitan yun. Mamaya ipisin pa kayo. Diba, no? Iniipis yun eh. Eto na, mga kababayan ko, to si Sara talaga, oh. Ibig sabihin, sarado na ang usaping ito. Pero ayon sa kaalyado ng bise na si Attorney Salvador Panelo, posible pa itong iakyat ng kampo ni VP Sara sa Korte Suprema. Lagi na lang ang takbuhan, Korte Suprema ng Korte Suprema, mga kababayan. Yan na lang ho laging last resort ni Sara Duterte, Korte Suprema. Bakit nga ba ayaw mong humarap? Bakit ba ayaw mong harapin itong mga kaso na itong hayop ka? Dati, napagpapasensyahan ka pa ng karamihan eh. Pero yung habang hindi ka humaharap, wala na. Nauubos na ang iyong taga-suporta. Yung si Panelo, huwag kang magtitiwala dyan. Minsan nang pinuri-puri niyan si Pangulo. Di ba? So ngayon, mga kababayan ko, wala eh. Ayaw talaga eh. Eto na, mga kababayan ko. Imbis na isole, ayaw na. Oo, nangaaway pa. Pasok! Uli ng Commission on Audit ang milyong-milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President. Hindi raw kasi nito na ipaliwanag kung tama ba ang paggamit sa naturang pondo. Tingin ng ilang kongresista, mabigat yang ebidensya para ipa-impeach ang bise. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ayaw.
73.287 million pesos na confidential funds. Ganyan kalaki ang pinasasauli ng Commission on Audit o COA sa Office of the Vice President sa inilabas na Notice of Disallowance. Mula yan sa 125 million pesos na confi funds ni Vice President Sara Duterte na ginastos noong December 2022. Mabigat at napakahalaga ng desisyong ito ng COA and Bank. Hindi na pwedeng idahilan ng OVP na pending pa sa COA kung tama ba o hindi ang paggamit nila ng confidential funds noong 2022. Kasi yan ang dinadahilan hayaan daw natin ang COA na na magdesisyon muna. Kasi hindi pa raw tapos pagdesisyonan ng COA yan. Kung tama ba ang paggamit niya ng kanyang confidential fund o mali. Di ba binibida-bida na ng mga DDS yan? Sabi ay kinlear na daw ng COA si Sara Duterte. Di ba sabi rin ho yan ni Guangson at sabi rin ho yan ni Kati Binag. Kaya inabsuelto na ng COA yan si Sara Duterte. Wala nang problema sa kanyang confidential fund. Eto, lumabas mga kababayan ng desisyon. Pinasasauli ang 73.3 million na sobra sa kanyang 125 million na confidential fund. Hindi niya ho maipaliwanag kung saan niya dinala. Ibig sabihin, sarado na ang usaping ito. Pero pwede pa itong dalhin ng kampo ni VP Sara sa Korte Suprema. Sa 22 pahinang desisyon ng Anbank, bigo raw ang opisina ni VP Sara na isumite ang mga kailangang justification o clarification para sa kanilang confidential expenses. Wala raw na ipakita ang OVP na patunay na naging matagumpay ang kanilang confidential operations. Kita nyo mga kababayan, maliwanag yan. Ayan na ho yung balita. Kung hihimayin, lumalabas na 69.7 million pesos ang ginamit ng bise para sa payment of rewards na hinati-hati sa cash, various goods at medicines. Sino yung nirewardan ni Sara Duterte? Ni minsan mga kababayan, wala naman tayong nabalitaang ganun, Biruin nyo mga kababayan, may confidential fund ako, halimbawa. Halimbawa, kita nyo, 125 million sa Davao nung mayor siya, 460 million. Kunyari, reward ng ganun, mga kababayan, Putik na yan, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, nakaw yan. Nakaw yan! Oo, nakaw yan. Maniwala kayo. Nauna nang umapila ang kampo ng bise na mayroon namang general statement sa kanilang accomplishment report na nagsasabing 100% na naipatupad ang mga aktibidad ng walang untoward security-related incident. Pero nanindigan ang COA na hindi ito sapat. Kita nyo, hindi sapat, mga kababayan. So sa madaling salita rito, RR in the Philippines, Alicia Doran, Teresita Tan, Miss Au, Jobro. Anong madaling salita rito? Ninakaw yan. Diba, Michelle Reyes? Hindi kasi nilahad ng kampo ng bise ang mga detalye o breakdown ng confidential expenses at salaysay ng tagumpay na information gathering o surveillance activities. Wala rin daw anumang bahid na para ito sa national security. Kaya ano ibig sabihin? Ninakaw yan. Meron pa bang ibang sabihin? Ninakaw yan. hindi maituturing na confidential in nature. Kaya pati ang mga biniling mesa, upuan, desktop computers at printers na nagkakahalaga ng 3.5 million pesos dinisalaw din ng COA. Eh paano naman mga kababayan? Sobra-sobra ang presyo? Mesa, upuan, mga kababayan, milyon-milyon ang halaga. Ano ibig sabihin? Ninakaw yan. Meron pa bang ibang kahulugan? Ninakaw talaga yan. Wala kasing official receipts o sales invoice na isinumite ang OVP, kundi tawang acknowledgement receipts lang. Wale, mga kababayan, kahit resibo kung kanino binili, wale. Wala. Di ba? Malay nyo naman mga kababayan, tumawag lang yan, friend, pengin ng mesa kahit yung mga durog-durog na. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Magnanakaw yan. Tuloy. Amang.
Bukod kay VP Sara, pinangalanan din ng COA na responsable sa notice of disallowance sina Special Disbursing Officer Gina Acosta. Nako, yan yung Gina Acosta, mga kababayan, yung tumanggap din ng kita, ng kita-kita na 25,000 daw yata yung binibigay kada buwan. Tuloy. At Chief Accountant Julieta Villa del Rey. Nako. Ayon naman kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, I think as far as the House is concerned, it will basically rise to a level of an impeachable offense, no? Particularly betrayal of public trust. No? naniniwala rin si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Joel Chua na kahit pa hindi isama ang testimonya ng dating umanong aide at bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga, Ay. tatayo pa rin daw ang impeachment complaints laban sa bise. Yun naman pala eh. Diba, Leonora Brown, good afternoon and good morning. Walay, mga kababayan. Wala nang pupuntahan si Sara. Delikado na yan. So ano ang ending, mga kababayan? Puro na lang kalokohan. Noon pa man, si Sara Duterte ay maloko na talaga eh. Our beloved Boss Mike Cervera.